Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Yun daw yung mga atakdog, ulol na aso na kapag nakaamoy ng pera kakagat. Tandaan po niyo yung salitang ulol na aso. Sasagot, lahat. Oh, yan. Ulitin po natin, ha? Ulitin natin. Maganda po ito mga kareaksyon. Relax lang kayo. Sagot ko kayo dito. Magandang oras po sa inyo lahat. Lahat na nakikinig sa akin. Meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ako sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, attack dog. Alam niyo ba attack dog? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, tandaan niyo po ito, isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging trolls, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yusek Claire Castro. Naku. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Asong ulol. Tinawag po niyang attack dog. Si Claire Castro kapag nakaamoy ng pera kakagat. Asong ulol. Asong ulol. Pakinggan po niyo. Ulitin ko para kasi hindi kayo nakikinig eh. Kaya ulitin ko ulit. Asong ulol si Claire. Ay, nako. Magandang oras po sa inyo lahat. Lahat na nakikinig sa akin. Meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ako sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, attack dog. Alam niyo ba attack dog? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, tandaan niyo po ito, isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging trolls, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yusek Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Naiubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong weteng, panahon ni GMA,
Madami akong makukuha. May kinuha pa ako, mas isa, magtanong kayo sa mga may ng STL, yung mga nagpapaweteng nung araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami kong nakuha. O, yun ang sagot ko sa weteng. Ano pa ang issue? Ang dami pong binabato na hindi totoo. Ano pa ba yung mga issue niya? PCSO. PCSO. Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Miss Claire Castro. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Direktor. Bakit pinagpipilit mo direktor? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ako yung mga kaibigan niyang babae sa mga parkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na pala sa yung PAGCOR. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay. Siba, okay lang, nagtabo ba ko? Antay, mag-antay pa rin ako. Antay. O, kung hindi, PAGCOR, PCSO, wala rin. O, ito na. Nagtampo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako, antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Milyonaryo Robles. Chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Milyonaryo Robles. Pumunta sa bahay. O, Manong, gusto kitang tulungan. Ganito. Ibibigay ko sa iyo ang, magantay ka lang. Antay. Oo. Bibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Nung ibibigay na, tapos na antayin mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan kausapin mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na bibigay sa iba. So, sino? Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo sila. O, nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay lahat ang sinabi. 3 taon na ako pinag-antay. Antay Marcos na ako. Akala ko, Antay Marcos pala. 3 taon na ako pinag-antay. Antay Marcos na ako. Pinag-antay ako eh. So yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Wala akong interest, girl. Wala akong interest, girl. Director lang. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niyan, director lang. Dahil yun ang bakante nun. Isa-isa, nag-appoint. Oh, meron na naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaki hindi, director lang daw. O, director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. O. Sabi naman ni Secretary Lagdame, ako bahala. Director lang ng PCSO, ako bahala. Antay ka lang. Antay. Isa-isa, may na-appoint na director. Tawag na naman ako. O may na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. May na-appoint na naman. Magkita kami, akong bahala. Antay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo.
huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Alam mo na attack dog. Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kumakagat. Parang gano'n na ang tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be professional. Hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan yung panira nyo sa akin. Sasagutin ko sa isa. Kung babanatan nyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang, ang presidente, may kaso na. Yun na pulis. Dinemanda na siya. Nakademanda siya. Pakawa mo nga yun. Hindi ko. Asong ulol ka daw, Claire. Asong ulol. Gumaganda laban, mga kareaksyon. Nadala. Yun ang record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Eto, pag nagsabi ako totoo, sinong may kaso? Nademanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon din na Pores, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabi ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Madam Spokesperson. Ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa, tatapusin ko. Pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa kayong maririnig. Antayin natin yung mga tagdog. Puro kasinungalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan, yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako gagaya yun, nagsisinungaling. So, kontento ka na, girl? Na wala akong interest sa PCSO, sila na nga ako. Pinag-antay-antay ako. 3 taon ako nag-antay. Now, you cannot blame me. Antay Marcos na ako. Pinag-antay na ako. Silang gumawa sa akin eh. Gumastos ako. Tinulungan ko sila. Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas pa lang, Presidente, inisulto na ako sa Japan. Sinabi ko na yun, ulit-ulit. Binati lahat na nasa presidential table. Pinalala pa yung anak niya, Sandro. Dad, Manu Chavez here. Hindi ako pinansin. Bastos yun, pero hindi ako nagtampo. Kinausap ko rin sila. Nasaktan ako? Of course, nasaktan ako. Dahil tao lang ako, hindi ako plastic. So, girls, tandaan mo ito. Dahil nakasama ka na sa nag-aatake sa akin, sasagutin kita maski sa anong sabihin mo. Pero magpakatotoo kayo. Marami akong ilalabas. Totoo lang lahat. Maraming salamat po. At sa susunod, magkita-kita po ulit tayo. Girl! Oy, girl! Yan ang sinasabi natin eh. Si Auntie Claire kasi, kuda ka ng kuda, hindi naman totoo eh. Girl! Nakita mo, plunder. Oy, Bimbiam, resign! Get out from Malacanang! Oy, BBM, resign! Tatawagan ko si Kiko. Hello, Kiko Barsaga. Reaction TV page to. Basta dire-diretso lang ha, walang iinto.
Oh, you and me, oh. Ay, dalawa, basta batak ng batak, hindi batak. Hindi tayo mga adik, banat ng banat. Oh, basta na sama-sama tayo dito, magre-resign din yan. Reaction, thank you for you. Uminit po ang ulo ni Manong Chavit Siso. Girl, isa ka daw, attack dog. Yan ang sinasabi natin eh, no? Ay, grabe na to. Magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Batay sa pahayag mula sa opisina ni Lacson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala raw si Lacson na maayos niyang hinawakan ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero meron aniyang nanggugulo. Gayunman, ibang usapan daw kung ang dismayado sa komite ay mga kapwa-senador. Kung mayroon sa kanila, walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan ay dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamaan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Sabi pa ni Lacson, walang katotohanan ang alegasyon ng netizens na itinigil umano ang investigasyon ng Senado dahil nabanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ang anilay pagdiin ng komite sa mga senador na idinawit ng resource person sa flood control kickbacks. Pinabulaanan din ni Lacson na nagpapapogi siya sa mga pagdinig. Last term na raw niya ito, hindi na niya kailangan ng political capital. Para sa bayan na nga lang ito, parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring na ginugol ng panahon bilang public servant. Hindi yung mga una mong panahon sa pagiging public servant, hindi para sa bayan. Para kanino yan? Para sa bulsa, ganoon. Ayun, para sa bayan na, bumabawi ka na para sa bayan. Isa. Oh, diretso mo lang yan, Pinky. Basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako nadidistract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila yung nag-elect sa akin. Apo. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. So Sir, pag wala silang, pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is left, no, for me to decide on or to do except magbitin na lang bilang chairman. Hindi naman aniya nangangahulugan na kung magbitiw siya sa komite, titigil na ang laban niya kontra korupsyon. Kailangan munang i-manifest ni Lacson ang kanyang pagbibitiw sa plenaryo. Pagkatapos ay maghahalal sila ng bagong chairman. Bago inanunsyo ang pagbibitiw, kinansela ni Lacson ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa katiwalian sa flood control projects na nakaschedule ngayong linggo dahil nakiusap aniya si Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian na i-prioritize ang budget deliberations. May hinihintay din daw silang dokumento galing sa ibang ahensya. Pero paglilinaw ni Lacson, hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Kasama pa raw sa mga iimbitahan nila sina Romualdez at Co. Pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa executive judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Espera, kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na din DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. Nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang. Sa panawagan ng ilan na ipaubaya na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa flood control anomalies, That's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. At saka kung sa inyo, ngayong sir. Tsaka sa napasok inyo. na, nabanggit na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records yung kay ex-Congressman Saldico, lalo pangit namang ite-terminate. Eh di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang
pinoprotektahan namin yung dalawa. Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ng tatlo kong dating kasamahan at kasamahan sa ngayon? Kung saan kami dadala ng ebidensya, dito kami pupunta. Para sa GMA Hugas ng kamay, hugas ng kamay. Wala na. Oh, alatado ka, Brad, Pinky. Alatado ka. Alatado ka, protector. Protector ng mga mambabatas na butas. Magandang hapon po. Umuugong sa social media ang rigodon na naman sa Senado. Ang papalit umano kay Senate President Tito Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, aminadong kung sino ang may numero, siya ang mananalo. Ngayon, sa pananaw ng aking mga kasamahan, nagkukulang din siya sa leadership. Laging ganyan naman sa Senate. Kung sino yung merong majority, kung sino yung merong 13, at least 13, pwedeng tanggalin yung nakaupo at palitan ng kung sino man yung merong 13. Si Senador Win Gatchalian itinangging may galaw para palitan si Senate President Soto. Ang Tindig Pilipinas na isa sa organizers ng Trillion Peso March, suportado raw ang kasalukuyang mayorya at Tindig Pilipinas, mga ano yan eh. Mga dilawang pinklawang umaalingasaw. Oh, propagandist ng mga dilawang mga komunistang terorista ba yan? Tanong lang. daw sa anumang galaw ng minority, gaya ni Senador Alan Peter Cayetano na mag-take over bilang Senate President. Sa tingin ng grupo, kapag naging Senate President si Cayetano, maililibing daw ang mga anilay krimen ng mga Duterte sa isang bias at mapanlinlang na umano'y transparency. Hinihingan pa namin ng tugon dito si Cayetano at ang Senate minority. Pero sa isang Facebook post, may ibang leadership change na mungkahi si Cayetano. Dapat daw mag-resign na lahat, mula presidente, vice-presidente, senador at kongresista, at magdaos ng snap elections bilang tugon sa anyay kawalan ng tiwala ng taong Snap election mo, lelang mo. Hoy, Cayetano, snap election mo. Sa'yo na lang, laklagin mo yung snap election mo. Wala akong pakalam dyan. bayan sa gobyerno. Wala akong pakalam sa snap election mo. Okay, so good day po taong bayan. We're back for our second video for the night. At ngayon papag-usapan naman po natin yung issue sa Senate. Okay, so currently, di ba, meron pong Blue Ribbon hearings dun sa flood control issue. And then yung pinaka-last development po doon, nag-testify si Sergeant Orly Gutesa kung saan